The BIR records, the bank records, and the records of the Anti-Money Laundering Council are relevant to the facts in issue pertaining to the charges of unexplained wealth. Our students ang maliwanagan sila, baka mamaya trick question to. Is it applicable or not? That is my question. I will sit down and then I will come back for my next. Thank you. Good morning everyone. Ito na nga mga kaibigan, no? Sa mga hindi po nakakapansin ay maaari sigurong balikan ninyo yung mga nakaraang impeachment trial laban kay BP Sara Duterte. Sapagkat hindi po ito mapapansin, hindi po kayo maliliwanagan kung hindi po ninyo uulitin. Napakahalaga po kasi na maintindihan ninyong mabuti yung buong konteksto. Ano ba yung nais ipakita ng prosecution? Yung nais nilang ihatid sa taong bayan. At dito rin natin malalaman kung ano ba yung nais i-debunk ng depensa ni BP Sara Duterte. Sa maraming beses na pagkakataon, sa iba't ibang mga sitwasyon, ay napakinggan na natin at nasaksihan na tila ang prosecution team or panel ni BP Sara Duterte ay nagsasagawa ng tinatawag nating fishing expedition. Malinaw ito sapagkat ang nakikita natin ay hindi na naaayon sa 1987 Philippine Constitution sa ating mga batas na umiiral. Unang-una na rito, tila nalalabag na yung due process of law, nalalabag na yung confidentiality ng mga impormasyon. No? Kagaya na lamang ng pagsasagawa o yung pagsasabina, no? Sa mga financial records ni BP Sara Duterte, ang kanyang AMLAC report at marami pang iba. Saan ka nakakita, mga kaibigan? Mag-aakusa kay BP Sara Duterte ng ill-gotten wealth or unexplained wealth. Pero wala pa silang ebidensya. At eto nga po, noong ngayon, Miyerkules, no? Martes, kahapon, noong Lunes, ayan. Martes. Noong Martes, teka, ano ba ngayon? Okay. So, eto na nga, mga kaibigan. Noong nakaraan, bago matapos yung sesyon, ay pinag-usapan na kung kailangan bang buksan yung BIR box ni BP Sara Duterte. So dito po nagkaroon ng mainit na talakayan na muli ay lumabas ang tinatawag na fishing expedition. Yung nauna na po yung kaso, nauna na po yung aligasyon, nauna na po yung ingay at pagpapaviral sa mga aligasyon laban kay BP Sara Duterte. Pero wala pa silang matibay na ebidensya. Okay? At sa video na aking ipakikita, mga kaibigan, lumabas mismo sa bibig ng prosecution na yes, there is really a fishing expedition sa complaint na ito ni BP Sara Duterte. At yan po ay hindi magandang precedent sapagkat maaaring abusuhin ang Senate Impeachment Court. Yung magsasampa ka muna kahit wala ka pang ebidensya. So panoorin natin dahil inamin mismo ni Congressman Attorney Shell Jokno na wala pa silang sapat na ebidensya. Wala silang matibay na ebidensya. And they also debunking what Attorney Lorna Capunan said and Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro once said. Kompleto na daw ang mga ebidensya. Malakas na raw ang kanilang mga ebidensya. Sabi nga po ni Attorney Lorna Capunan
99.9% sure siya that the Vice President will be convicted and will be impeached. Panoorin natin ang pag-amin ni Attorney Shell Jokno. The council for respondent may do so as well. Iba po ang konteksto ng search warrant na naging main issue sa Stonehill versus Jokno. Sa konteksto po natin na subpoena ang pinag-uusapan. Ang search warrant po, ang governing law po dyan ay nasa Bill of Rights natin, Article 3, Section 3. At kaya siya nandun dahil very invasive po ang search warrant. Pag ang isang judge ay nag-issue ng search warrant, pwedeng pasukin yung opisina o yung bahay ng person involved, pwedeng halongkatin yung lahat ng mga gamit niya doon sa kanyang opisina o sa kanyang bahay. Kaya po naglagay ng maraming limitasyon ang ating konstitusyon dahil marami ng pang-aabuso, marami ng mga halimbawa ng pang-aabuso na nangyari kahit noon pa. Iba po ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay subpoena. Hindi po ito a license to enter an office or to search any place. Ito po ay mismong humihiling lang ng mga dokumentong nakasulat sa loob ng subpoena. Therefore, the contexts are very different. When we speak of a search warrant, I do agree there should be very specific limitations on how that warrant can be enforced. Pagdating naman po sa subpoena, meron din po yan, but that is not governed by the Constitution. It's governed by Rule 21 of the Rules of Civil Procedure, which basically provide that for a subpoena to be valid, it must be relevant and it must be definite. Ibig po sa relevance ay may kinalaman na may kaugnayan yan sa mga kailangan patunayan ng mga facts. At pagdating naman sa definiteness ay klaro kung anong mga iba't ibang dokumento ang hinihingi. In our case, we respectfully submit, Your Honors, that we have met both the standards of relevance and materiality. Hindi po natin malalaman kung talagang merong unexplained wealth ang Vice President kung hindi natin mabubuksan yung kanyang mga bank records, kung hindi rin natin makikita at mailalatag ang anti-money laundering at PIR records po nila. Hindi po natin malalaman kung talagang merong unexplained wealth ang Vice President kung hindi natin mabubuksan yung kanyang mga bank records, kung hindi rin natin makikita at mailalatag ang anti-money laundering at PIR records po nila. Hindi po natin malalaman kung talagang merong unexplained wealth ang Vice President kung hindi natin mabubuksan yung kanyang mga bank records, kung hindi rin natin makikita at mailalatag ang anti-money laundering at PIR records